Patuloy pa rin po ang ating pagbabalita at pag-expose dito sa mga kabulastugan, syempre, ng mga pamag. Alright, so good evening, Flor Maynes. How are you? Yes, sa lahat po ng ating mga magigiting na kasundaluhan, lahat lamang ng magigiting, ha? Kumusta na kayong lahat? Talaga naman ang ating mga kasundaluhan, sineselebrate ang kanilang pagiging magiting. Pero magiting nga ba ang ating mga kasundaluhan ngayon, mga kababayan? So balikan muna natin bago natin tuluyan pag-usapan itong revive or pagbalik, pagbukas ng sugat, pagbukas ng pulboronic ni Marcos Jr. So sa mga sundalong totoong matipuno, magigiting, ay ngayon ay yung tinatawag na Day of Valor. O diba, kayo ay pinapahalagahan dahil every year meron tayong siniselebrar na araw ng kagitingan para bigyan kayo ng pagpupugay ng inyong kabayanihan. Chuchu-chuchu. Pero diba, kaya nagkaroon tayo ng araw ng kagitingan dahil ito ay ang paglaban ninyo sa mga banyaga, di ba? So, lagi natin naririnig yan, ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino talaga naman ay lumalaban sa mga banyaga, di ba? April 9 is parang pagsanib puwersa ng, hindi parang pagsanib puwersa ng mga Amerikanong katulad ko na lumaban sa mga Hapones, di ba? Which is ngayon ay tapos na ang giyera, ngayon ay sama-sama na at traidora na muli. Di ba? After World War II, ang pandaigdigang labanan nung panahong yaon, di ba, ang lalim. Tayo ay nanindigan ng mga sundalo. Tayo ay magigiting. Kaya naman talagang lagi nating ipinagdiriwang yan. Ang araw, actually, that's, di ba, Bataan. Di ba? Yung kung saan ang ating mga Bataan Death March, kung saan ang ating mga kababayan na talagang daang libo, I believe, di ba? May daang libo na nagmarcha at nagkandamatay nga ang ating mga kababayan dyan. Kaya ngayon, tayo ay patuloy pa rin na nagkakandamatay dito sa bansang Pilipinas sa kagutuman. Diba? Diwang tayo ng diwang, pero ang mga sundalo ay karamihan, o hindi naman lahat, ay puro kaduwagan. Dapat yan ay araw ng kaduwagan. Hindi na yan kagitingan, mga palangga, kasi hindi nila pinapahalagahan yung sakripisyo nung mga ninuno natin nung panahon ng World War II na lumaban sa ganitong mga manunupil, chuchu-chuchu, pero ngayon patuloy tayong sinusupil hindi ng mga banyaga kundi mismo ng pulboronic yung presidente, yung mga yung mga diktador dyan sa Kongreso, katulad ni Acop, Diyos ko, Acop, Abante, Fernandez, Barbers, lahat dyan ng mga ginayupak, patuloy kayong sinusupil. Kaya naman ang mga sundalo, nanonood lamang. Suot-suot lang ng uniforme, diwang-diwang ng kagitingan, yun lang ang role ninyo. Kumbaga, display lang kayo. Props lang. Kasi nakikita nyo na, nung araw ng kagitingan, actually last year, na si Marcos Jr. ay may pulburon dito, nanonood lang kayo at patuloy kayong nakikipag sa buwatan or tahimik or takot sa isang presidenteng kabangagan ang alam. So itigil nyo na yang pagdiwang-diwang ng kagitingan na yan dahil yan dapat ay pagkilala sa mga tunay na magigiting na mga bayani na lumaban para sa ating kalayaan. Pero ngayon, malaya ba tayo? Hindi po tayo malaya dahil ang pulboronic video ay patuloy na authenticated yan, ha? Kayo, News 5, talagang piki-piki-pikian kayo. Hindi yan edited. Authenticated yan at permado po yan. Hawak ko ngayon dito na naman. Papakita natin. Okay, napakita na natin yan ilang beses. So ngayon, i-incorporate lang natin ang mga pangyayari sa ating bayan. Dahil
araw ng kagitingan eh. Diba? Pagpapahalaga yan sa ating kasaysayan, sa ating mga Pilipino, na tayo ay talagang matapang, mayabang, matalino, magaling. Diba? Laging binabanggit yan ng mga politiko, di ba nga, tayong mga OFW, tayong mga Pilipino, kayong mga sundalo, masapang, masipag, kahit saan kayo ibatong banta ng mundo, kayo ay hinahangaan ng mga banyaga. Kumusta naman ang Pilipinas? Patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin. Patuloy na tumataas ang krimen na isinisisi sa atin ng jutang gininang marbil na tayo daw sa social media o mga vloggers ang dahilan ng pagtaas ng krimen. Kung hindi ba naman may saltik, kung hindi ba naman wala sa tamang kaisipan na tinotolerate ang mga kapulisan na okay lang sumingot-sumingot ng pulburon kasi mag-extra, singot na naman tayo. Nandito ako sa teritoryo ko, singot ng pulburon. Ayan, namiss yung pulburonic singot natin. Okay? So, okay lang magsingot-singot ng pulburon sa araw ng kagitingan. Kasi exactly ganyan ang itsura ni Bangag eh. Singot-singot ng pulburon sa araw ng kagitingan. Tanggalin na natin ang pulburon. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano dapat ang isa-isip nitong mga sundalo na ito? Hindi kayo bayani. Pinapayagan ninyong ginagago ang Pilipino, hindi na kayo bayani ngayon. Walang naninindigang bayani dahil kayo ay nangkasama sa paggigipit. Kasama kayo sa pagsupil, sa pagtakip sa aming mga bibig, sa mga bibig ng Pilipino para kami ay yurakan dahil sa pag-expose ako at iba pang mga vloggers at ang ating mga kababayan sa pag-expose na ang inyong chief of staff. Diba? Ang inyong commander-in-chief, alright? Ang inyong commander-in-chief na si Bangag ay kawatan at kabangagan na rin, mga palay. So, hindi nyo pinapahalagahan yung kasaysayan ng Pilipinas, yung kadyutahan ng inyong pinunong Bangag at ang kanyang asawang kidnapper, pareho sila. Bangag din, kidnapper, lahat na ay hindi ninyo pinaninindigan. Sumumpa pa kayo, tang-ina nyo. O, diba? Dan-dan-dan-dan-dan, jutang ginines. O yan, mga jutang ginimes, pasumpa pa kayo sa flag, pero wala kayong paninindigan sa araw ng kagitingan na kahit si Matos Jr. ay mismo sumisinghot sa araw ng kagitingan, sa halip, binigyan na lamang ng panyo ng general. Ewan ko sino ba yung general na yun? Diba? Jose, punasan mo ang imong nguso dahil may pulburon ka. Ganon kayo kagiting. Putangin na jutang ginin ha. Tapang-tapang mga banyaga, labanan natin. Pero yung amo ninyo may pulburon. O sir, punasan mo ang pulburon. Kakastapos mo lang singhot. Uy sir, huwag nyo nang ipagdiwang yung araw ng kagitingan dahil hindi kayo magigiting. Dahil kayo ay kasama sa pagtataksil sa ating inang bayan. Hindi nyo kailanman pinapahalagahan ang tinatawag na kagitingan o kasaysayan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay noong nakaraang pagkakataon o nakaraang henerasyon. Dahil kayo mismo ay kasabwat, hindi na nga banyaga ang kalaban natin, kundi ang mga bangag, ngiwi sa Malacanang. Kaya stop that BS. Dahil kahit kailan hindi kayo maka-Pilipino, hindi kayo maka-tao, hindi kayo maka-Diyos, at hindi kayo makabayan o patriotic sa flag. Simple lang mga kapalangga, mga kababayan. Diba? Itong mga seremonyas ng sundalo, dasal-dasal, sabit-sabit na mga jutang gininang anong award, chuchu-chuchu, simbolo ng katapangan, no. Simbolo yan ng kasuputan at kaduwagan. Yan ang katotohanan. Dahil, hay nako, nakita nyo dun sa Kongreso. Anong sabi doon? Although hindi ko napanood yung first part. Okay, na tinutuligsa ang aking mga kaibigan na si baby girl sa Srogando, si Ana Malindog, Umaalindog ang tawag ko dyan. Dahil sa kanilang
pananaw sa kanilang, not pananaw sa kanilang pagkakaalam patungkol dito sa hidwaan daw ng China at ng ating bayan. Samantalang, sabi ni Bangag dati, nung siya nangampanya, kailangan niyang nasangkit na lamang o neutral lamang, hindi dapat mag-away ang China at ang bansa kong Amerika dahil isang bahing lamang ay mawawala tayo sa mapa. Diba? Ngayon, iba na ang tono ni Bangag at itong lang mga kabangagan din dyan na mga kasundaluhang nagpapagamit sa mga addictus, benedictus na si Marcos Jr. Kaya muli, sana next year wag na kayong, kung si Bangag pa pag si Bangag pa, wag na kayong magdiwang ng araw ng kagitingan dahil hindi kayo matapang. Kayo ay supot. You know why? Ano ba ang ibig sabihin ng, ano ba ang pagsisilebrar niyan? It's the same thing. If you connect dito sa pinaglalaban natin sa social media, bakit ba naghimagsik, yan ang tamang Tagalog, naghimagsik ang ating mga ninuno laban sa mga banyaga dahil sa opresyon, dahil sa pananakop. It's the same thing na ginagawa ng mga buwaka ng Ginemes, buwaka ng Ginenanyo dyan sa Kongreso, sa Malacanang, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ang opresyon para ipahayag natin ang mga katotohanan, ang mga nalalaman natin na si Marcos Addictus Benedictus ginagastos ang pera ng bayan, ninakaw ang ating budget, national budget, ayan, di ba? Kasalukuyan yan nilalaban ng ating mga magigiting na abogado katulad ni Attorney Rodriguez number 56 sa Balota. Ayan, kasama sila Congressman Pungab at marami pang iba. Yan yung ating pinaglalaban, di ba? Ino-oppress tayo. Di ba? Sinasakop ang ating malayang pananaw, ang ating malayang pagpapahayag at lahat na. At ngayon, yung mga karapatan natin, di ba, ay ginugurgur na. Kitang-kita nyo doon sa Tridor Bomb na yon. At yung mga kadyutahan ninyo na ipagtanggol nyo ang soberanya, whatever, kung ano man ang pagbigkas mo dyan, pisting yawa, wala na. Now, ano nangyayari ngayon? Dahil ngayon, tingnan natin, ni-revive ang Pulburon controversy at bakit ito pinayagan ni Tambaluslos na is-showing, I believe, for the first time. Tama ba ako? Hindi yan na showing, no? Kahit sa Senate and Congress, tama ba ako? Remind me, mga darling, kasi madaling araw dito. Okay. Hindi na showing. Okay. So, kahapon, pinag-usapan nga natin, wala po yung impact sa akin at saka, well, malaki ang impact kay Harry Roque, kay Attorney Harry, kasi in a positive way, magagamit nga niya ito sa kanyang asylum visa sa the Netherlands. Yan mga kababayan. Ngayon, maraming mga kuro-kuro, mga haka-haka, bakit kaya pinayagan ito ni Tambaluslos? Diba? May mga lumabas na mga ulat, even dito sa atin, may mga informante tayo na nagkikis-kisang bangag itong mga bangag sa Malacanang. Si Tambaluslos at itong si Satanas. Kasi si Bangag Jr., bibigyan mo lang yan ng pulburon, sisingot na yan ng sisingot. Wala yung bulls, hindi yan nagpapatakbo ng Pilipinas. Ang nagpapatakbo si Satanas. Kung nagkikis-kisan sila, si Martin Tambaluslos, ang hari-harian dyan sa Kongreso, mag-iisip ka ngayon. Bakit niya pinayagan na i-revive, okay? O i-rerun, i-rerun sa buong social media, matagyan dyan sa Congress, for the first time, ay talagang pinalabas nila itong pulburon video na ito. Remember, na ang mga inaay ni Liza Tanas dahil sa kanilang mga away-away, according to our puting ahas, ay yung crush niyang si John Vic. Diba? Si John Vic Remulla, yung crush ni Liza Tanas, diba? Kasi gusto niya magbiga-biga ang gitik niya. Biga-biga abi. Okay? Now,
yan ang inaay niya. Yan ang actually, hindi naman inaay talaga. Pinapangakuan niya, according to our source, sa Puting Ahas, baka nilalansi lang si Remulla. Di ba mananalo yan? Di ba para pagka-presidente, at ato nga si Escudero. Alam mo si Lisa Tanas, mahilig yan mangako ng mangako. Na ganito, ganyan. Bolera yung nget pa na yan na what do you call it? Formalin infiltrated yung kanyang face lock. Tinuslok ni Dr. A. Sino yun? Dr. A. Anyway, darling. So ngayon, magtataka ka, pinayagan ba ni Tamba na i-ere? At later, yung sa pinaka-last part ng kanilang hearing, ay bigla na lamang, yeah, right, baby girl, Sas Rogando, bigla na lang pinatigil yung pag-showing ng pulburon. Biglang pinatay. Sabi ni Bernardino Cali, magbiga-bigaan din. So, hindi kaya itong si Vicente Cunanan ay namamangka rin sa dalawang ano tawag dyan? Sa dalawang Diyos ng pera. Hindi kaya kumikita din siya sa side ni Lisa Tanas or kumikita din siya sa side ni Romualdez. Kasi nakikita ko, sila ni Madam Ellie, kung todo trabaho ang pagsira kay Sara. Huwag na tayo maglokohan. Okay? Kayong dalawa, pera-pera lang talaga. Pera-pera lang, no? Ngayon, ipinakita ko sa inyo yung, mamaya, pakipakita ko pa uli yung mga alam mo, yung iba, sabi nila, Marlica, bakit hindi mo binumura si Vicente, ganito, ganyan. Mga palangga, ito siguro, sa mga susunod natin na vlog, nakikita nyo, yung mga ano sa akin, mga nang-o-cry na mga tawag dyan na mga vloggers, hindi ko man pinapatulan. Ayaw natin sila bigyan ng limelight. But since lumabas na siya, at kitang-kita naman na ito ay talagang talapera daw. Yan. So, para maganda yan, bagong pangalan. Clintel, sabi niya, Pebbles Talapera. Totoo naman. Umami naman si Talapera sa akin na talagang kaya siya bumaliktad dahil kailangan niya ng pera. At matanda na siya, wala siyang trabaho. Kahit naman yung online selling na sinasabi niya, wala namang bumibili. Pinromote ko nga yan eh. You know, kasi gusto ko lang tumulong. Pero I have to say, you know, Talapera talaga. Okay? Alam mo, may nilabas pala ako, no? Okay, ganito. Balikan natin ng konting hearing. Diyan, nakapalo na ba kayo sa ating Facebook? Wala pa kayo nagpalo-palo sa Facebook ni Lula sa Boljakan. This one, Boljak, lagyan nyo lang ng TV, you search Boljak TV sa YouTube, and that's me. I think we have 400,000 followers, 400,000 sa YouTube. Pagdating naman sa ating Facebook, lagyan nyo lang ng AN sa dulo, Boljakan and Maharlika Network. So again, follow nyo, bahala na ako sa buhay nyo kung saan kayo gustong lumusot na ating channel. Dahil inaano tayo, di ba? Tina-target tayo, but ganun paman, eto. Kanina ko ba pinost yun? Sa ating Facebook page, ito mga hitad, nire-share ko. Sa totoo lang, hindi ko talaga, ito, I swear, okay? Nag-post ako ng post ni Talapera noong June 22, 2024. Mali nga yung date ko doon na kinuha ng Channel 5. May kinuha yung Channel 5 na sinungaling na nagkukwentuhan kami ni Spokes Harry Roque na yung SONA is July 2024. Very memorable kasi yung July 24 sa akin kaya nabanggit ko. But anyway, here we go. Makita niyo ba yan? Medyo malabo, no? Okay. Anyway, sige. Nasa Boljak, basahin ko na lang. Kasi ganito, di ba sa iPhone, ito ipaliwanag ko sa inyo kung bakit, hindi ko nga alam na may screenshot ako nito. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung ako ba nag-screenshot o si Talapera ba ang nag-send dito, si Talapera ba ang nag-send dito. Kasi, you know, hindi ko naman lahat na isi-screenshot lahat ng mga pinopost ng tao. Pero, ikikwento ko sa inyo kung paano ko to nakita. Ilan ba lahat ilan ba lahat ang picture na meron ako sa telepono ko? Okay? Ilan lahat ang picture ni Maharlika? So, I have 13,348 videos sa phone ko. May selfie ako. Imagine mo ang selfies ko. 12,628.
Live photos, 27,386. At ang portrait, 1,250. So, ang duplicates ko, 4,158. So, pinindot ko yung, di ba, isi-search mo. Isi-search mo, di ba, magsi-search ka ng picture. So, sinearch ko yung Pebbles. Kasi yun ang pangalan na wala. Lumabas yung kanyang Facebook post na sinabi niya kasi doon na hindi daw siya nag-share ng video or yung anything about sa pulboronic ni Marcos Jr. Yes, ang regala sinungaling daw. Ngayon, so lumabas nga itong 2 hours, kumbaga nakalagay doon sa screenshot, nakita niyo sa butsakan, 2 hours ago, kumbaga nung July 22, nung araw ng State of the Nothing Achieved, di ba nga, nung 2024, right, 2 hours after, I think siya, maybe siya, o I don't know, hindi ko na maalala. But again, lumabas ito sa ating search. Ang sabi ni Talapera, Diyos ko, mahiya, in caps lock to ha, mahiya ka naman. Ikaw na mismo bumaba sa pwesto. Linoko mo ang taong bayan. Actually, mahilig siya sa ganong words, linoko, dapat yan niloko, di ba? Ano pang iniintay nyo? Kaya ayaw pulburon test sa buhok kasi makikita na durugista. Ang sabi ni Talapera. Sabi niya, tayo na mga ensimada, sagot yung mga nagsasabi na sinungaling si Maharlika, huyu kayo ngayon. O, diba? Naniniwala siya na ito ay totoong video at hindi ito inedit ni Harry Roque. Yun ang kanyang kasinungalingan doon kasi syempre kapag sinususian ng isang tao parang robot, ganun talaga. Sabi ni Talapera, ensimada, biglang kumalabog mga dibdib nyo, no? At sinungaling talaga siya. Kasi wala talagang naganap na pulburon video, pulburon na, walang pinakita si Harry. Sabi naman niya yun sa kanyang sinumpaang sa lies, all lies. Diba na wala talaga? Kasi ito talaga, ang ginawa sa kanya, whether si Tambaluslos, Pinos siya, diba? Na sige, ilabas natin yung pulburon para bumalik uli, ma-revive uli ang kontrobersya na kinasasangkutan ng pinsan kong bangag kasi total si Lisa Tanas naman ay ayaw ako suportahan for my presidential pangarap, presidential, edi tirahin na. Kaya magtataka ka dun sa bigla nilang pinutol yung hearing. Baka may tumawag. Itigil nyo yan, chuchu-chuchu. Baka may ganun. Napansin nyo ba? Yung balikan nyo nga, balikan nga natin uli mamaya. Ay kayo. So yun yung nakita natin, di ba? So maaring ito ang ating, ano sa tingin nyo? Alright. Ngayon, yung mga nagsasabi dyan, sana all merong padala. You'll never know. Di ba? Actually, hindi lang yun ang pinadala ko sa kanya. Madami pa yun. Nagpadala ako kay Talapera since 2023 pa. Tignan natin yung ating Sendwave app. Oy, mag-download na nga pala kayo ng Sendwave app. Mag-download na kayo ng Sendwave. Hindi ko na po promote ha. Teka lang. Okay, kasi kailangan nating ikwento sa inyo. Si Talapera ba ay binabayaran ni Maharlika? Grabe, ang yaman ko naman, kaya ko magbayad ng tao. No. Okay, kasi may mga nagsasabi na mga tanga, binayaran ko daw si Talapera para, para ipakalat yung video, share. Grabe, hindi ko siya kailangan bayaran dahil wala naman siyang engagement. Bakit ako magbabayad? Dito lang right now, 10,000 live viewers tayo. Hello, ba't ako magbabayad dun sa mga Facebook page na dalawa lang ang nag-share? Okay, anyway, ito lang yon, darling. Okay, ito lang ang ating, teka natin, ito ha. Okay, teka. Okay, ito na. Okay, so search natin. Okay, ang pangalan niya, Vicente. Okay. So actually marami pa akong mga pinapadala. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako yayaman eh. Hindi talaga ako yayaman kasi mabilis lang tayo lambigan kung may maipapadala tayo. Kung may papadala ka, so hindi naman lahat ng araw may pera tayo, di ba? Teka, ito. Oh, what the heck? Okay. Ngayon, so, ito, pati na siya nakikita. Paano nga ba nakikita yung mga padala dito? Ayun, see all transactions. Okay. Vicente. Ang dami pinadala ni Maharlika. Sana mayaman na ako. Di ako nagpapadala ng mga pera sa mga palangga natin, mga scholar ng bayan dyan. So, magkano na pinapadala ni palangga ngayon?
112,000 as of today, simula na nag-open ako ng sale, 112,000 US dollars. Shit, ang yaman ko na. Millionaire ngayon, 100,000. Wala ako. Kaluluoy naman si Lola. Okay lang yan. Basta importante, nandiyan kayo. Alright. So sabi dito ng ating, whatchamacallit, okay. Sabi ng ating resibo, kasi di ba yung mga transaction, nakikita ba? Yan, yung mga transaction kasi, ayan nakikita nyo. Naka-blurred kasi tayo. But anyway, ayan. Ako, basahin ko na lang. Actually, yung total kong pinadala sa kanya ay 1,105 US dollars since March 16, 2023. Paano ba ako nagpadala ng pera? Okay, ito. Nakikita ba yan? Okay, labo eh. Delivered. What the heck? Anyway, total. So, nagpadala ako noong March 16, October 2023, then October, hindi naman to monthly, depende. Noong March 16, $100. Okay. Noong March 14, 178, which is 10,000. No, March. October 14, 2023, then, ano tawag dyan? 2024, March 31, 2024, 100. Then, April 29, $8. Hindi ko alam bakit $8 lang ang pinadala ko dito eh. Ngayon yata siguro binayaran or nagkamali ako. Kasi hindi, nagkamali lang. Kasi April 29, $8.86 US dollars. So, nagpadala uli ako ng April 29, the same day, ng 79.7. I think 79.74 US dollar, total of 5,000. Kasi usually yun yung minimum na pinapadala ko. Then, yun, nakita nyo na yung iba. So anyway, bakit ba ako nagpapadala ng pera? Remember, nung unang lumabas si Talapera, sabi nyo nga, nung Talaperang tawag, nung nagalit siya dahil pinaboran ni Liza Tanas si Taning, dahil sila yung magkakaibigan eh. Kaya ako naawa dyan dahil nga kinawawa ni Liza Tanas at ni Taning. Away nga ni Talapera yun eh. Kaya lang pinanindigan kasi naawa naman ako sa kanya dahil nga, syempre, maawain tayo. So kaya ako siya binigyan ng pera, sinaawa ako kasi jobless siya. Hindi lang naman siya ang pinapadalan ko ng pera. Marami po ako pinapadalan ng pera. Mga taong hindi ko kakilala nga eh. Hindi ko kakilala. Random lang. May mga moment tayo na nakikita ko sa mag-message or something. Pero hindi ko naman lahat. Kasi iba nag-message sa akin, scammer. So, bakit naman di mo tutulungan ang nagpapanggap na kaibigan, di ba? Na siya ay wala pangbili ng gamot, pangbili ng ganito. Pag gusto ko lang sabihin yung totoo, hindi, noong mga padalang yun, hindi yung lahat hiningi niya. Lahat, yung iba doon kusa ko. So may moment lang talaga si Talapera na ganito yan siya. Palambing naman kasi wala akong ganito ganyan, dadadadada. So pag ganon, never pa nga ako humindi dyan pag naglalambing. Send agad. Kung si Edwin Hamora ay nagpapadala sa mga tulisan, ako rin may tulisan. Pero, tulong. So hindi ko po pinagsisihan yung mga tulong na yon kasi kusa ko yun. Pera lang yun. Kikitain natin yun. Tangay na, pera lang yun mga palangga. Kasi kung mukha tayong pera, hindi na tayo yung nagsalita laban sa mga bangag. Pero yung mga perang ipinadala ko sa kanya, ay tulong ko yun at iba doon, lambing niya. At dami na tuloy nangihingi sa akin. Yung iba nga palangga, nagbibigay sa akin. But thank you so much. Okay lang yun. Actually, marami pa. Yung mga natatakot dyan ba, ilabas ko yung screenshot na mga pinapadalan ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ilalaban. Never naman ako nagbabrag dito ng mga tinutulungan. Ito, binadala ko kay ganito, kay ganyan. Di ba? Kaya ko lang naman nailabas yun dahil naglabas siya ng kasinungalingan doon sa Congress na Kesyo yung nagbayad doon sa kanyang Hong Kong travel, kaibigan niya na not-political. Ako yung nagbigay. Ako po, hindi po imbitado actually yung iba doon na pumunta sa Maisog event. Kasi wala namang budget talaga yung Maisog. Hindi naman sila nagbibigay ng pamasahe o pera doon sa mga taong pumupunta doon. So ako talaga, at yung mga ibang kaibigan, behind the scene, ang nag-initiate kasi naaawa nga kami dahil laban si Talakera, diba na si Marcos bangag, giwi-giwi. So, at saka gusto niyang makasama. Tsaka,
gusto niya rin makapunta sa Hong Kong. Ang sabi pa nga niya noon, kung tamang context, well, ito yung konteksto, na gusto niya pumunta sa Hong Kong kaso wala siyang pamasahe, ganyan-ganyan. So, hindi ako nagdalawang isip. At mismo, kaya nga nung sabi ko, pupondohan ko yung kanyang pamasahe at ang kanyang, tawag dito, ang kanyang nag-aaway-aaway pa nga siya, pero wag natin discussion, masyadong mahaba. So, tungkol sa pocket money, so hindi lang naman siya, kasi nga, ako talaga sinusuportahan ko, ako okay lang kasi ako magbigay dahil hindi ako politiko eh, kahit sinong, pag politiko kasi iba kulay eh, right? Pag let's say politiko ako, tumatakbo ko, bigyan ka na ng pera, buti nga kung pera ko, okay lang, di ba? Kaso yung binibigay nga ng mga politiko dyan, pera ng bayan eh. Nakita nyo, yung mga pinamumudmud nila, who's that? Duke Frasco, harap-harapan, lahat ng mga buwaka ng ina, pera ng bayan yan. So yung pinamumudmud ko yun, pera ko yun, at hindi ako politiko. Alright? So yan yun mga kababayan. So, ano ang, ano daw? Upod ako sa imo sa dahig, sabi ni Faye Cadasio. Taga saan ka ba palangga? Dali. Wala pa tayong schedule. Mali, basta pera, mali ang pinaglalaban. So ngayon, blessing. Yeah, alam mo kasi naniniwala din ako sa mga kasabihan na sinasabi ninyo, di ba, na talagang, ano tawag dito? Okay. Na kapag nagbibigay ka, 10 folds o 30 folds ang balik sa'yo. Totoo yan. Di ba? Totoo yan. Eh, dati wala naman akong pera eh. Let's go. Naghahanap pa nga ako ng mga pamasahe ko sa mga bangko pag kung may natira pa mga barya. But sabi nga nila, it's better to give than to receive. So the more you give, the more you receive. Pero ito mga kawatan, receive ng receive, nakaw ng nakaw sa kabanbayan. Okay, balik tayo sa issue. Here we go. So yung mga issue na yan na ni-revive o nire-run o sinyowing uli ang Pulburon video, pabor po yan kay Spokes Harry Roque, pabor yan sa ating mga mamamayan dahil nakita na natin ngayon, mga kababayan, kung gaano, di ba? Nakita na natin ngayon na talagang itong mga ito, maybe behind the scene, ay nagbabakbakan na sila, nagtitirahan sila, nagsisiraan sila. Yan ang katotohanan. At yung mga vloggers na ginagamit nila, okay, na katulad na nga lang ng talapera, nakitang-kita naman, sabi ka ng mga nakanotice, inom ng tubig at mukhang kinakabahan. At ang sabi ng iba, mukhang bagong botox. Normal lang, okay lang naman magpa-botox, basta pera mo. Ang masama niyan, kung ang botox ay galing sa pera ng bayan, yun yung masama doon. So sabi ng mga nagko-comment, tapos biglang I don't know kung yung wig daw ni Talapera, di ba? Okay lang naman mag-wig ka, mag-tumbling ka kung anong gusto mo, if galing sa pinaghirapan mo. Pero kung ito ay galing na sa bayad sa pagkatao, eh di ibang usapan yan. So yan yung mga komento natin. Kaya nga, mga kababayan, napakaganda nung paghaharap ng mga vloggers, which is alam naman natin na ang pagpapatawag sa atin, sa aming mga vloggers, like ako, kasama ako dito, para i-contempt kami, para pahiyain kami, para magkaroon ng chilling effect, para kami ay tumahimik. Ngayon may mga lumalabas na mga I don't know kung current yung pinadala sa akin kung natin pangalanan, wala namang paninindigan yun ever since pera-pera lang yun. So medyo natatakot na hindi ako nag-comment dyan hindi talaga ako nag-comment dyan sa Pulburon video na yan. Kaya mga DDS, mag-ingat kayo na maganon. Kasi yung mga taong yung iba dyan, galit na galit sa akin kasi hindi siya nabibigyan ng mga ebidensya ng puting ahas. So ngayon natatakot sila. So ito ngayon yung gustong maging impact, maging implication ng bangag na gobyerno na matakot kayo. Na huwag kayong mag-share ng mga pinapalabas ni Maharlika or else kakasuhan kayo. Huwag kayong mag-share ng pinapalabas ng ibang vloggers or else kakasuhan namin kayo at ahantingin namin kayo. It's the same. Kaya ganyan ang nangyari kay Talapera. Sinabi niya yan sa akin, babaliktad ako kasi wala akong nakuhang tulong kay Inday Sara, kay Sara Duterte. Fight tayo ng fight, hindi naman tayo tinutulungan. Nung bagyo, hindi kami tinulungan. At hindi lang yan, may patotoo dyan si Seth Gamos, senior ko nga, di ba? Totoo yan. Ang sabi ko sa kanya, diskarte mo yan. At ako naman, hindi naman talaga ako umaasa ng tulong sa mga Duterte ever since. Kahit sa mga Marcos, kahit sino pa, hindi ako umaasa ng tulong sa kanila dahil kaya kong mabuhay. Kaya kong kumain nang hindi ako ng
sarili mo sa mga politiko. So yaan si Talapera, kaya talaga siya bumaliktad. Kasi nga kakasuhan siya ni Lisa Tanas. Sabi niya, at saka ito, siya ang nagsabi dito sa akin. Diba? Siya nagsabi sa akin, anak, hindi lang muna tayo kasi baka malaman nila na nagbibigay ako ng impormasyon sa'yo. Yeah. Siya nagsabi sa akin na isa-isahin ang mga, actually late na yun dahil 2023, sinabi ko naman, isa-isahin yung mga vloggers, nakakasuhan at ikukonter, diba? Huwag na tayo. Sinabi niya yan, kaya para hindi siya makasali dito sa ginagawa sa aming mga, not only Duterte supporters, but supporters ng katotohanan. Hindi totoo, Pebbles, na ikaw ay vlogger for Filipino. You are vlogger for money. Sinabi mo yan mismo na kaya ka babaliktad, kaya ka magbabalik kay Lisa Tanas kasi kailangan mo ng pera. Wala kang trabaho. Wag na tayong maglukuan kayo ni Madam Ellie. Diba? Gusto nyo ba ilabas pa natin? Kaya lang hindi kasi galing sa akin yun. May isa pa tayong kaibigan na pinadalhan ninyo ng proposal na si Madam Ellie ang gumawa. Proposal dyan sa project na yan para sa mga LGBTQ housing. Good luck. Sana ibigay sa inyo yan. At I believe na bigyan baka sa Tarlac ba, sa Bataan ba yun or sa, I'm not sure. Kasi kayong dalawa, ikaw mismo, kayo Madam Ellie, Diyos ko po, pag-baboy vlog ka na lang, or anong tawag dyan? Baboy vlog? Not baboy vlog. Ano yun yung humahab-hab? Hab-hab vlog pala. Mag-hab-hab vlog ka na lang. Mas marami ka naman doon. Ibinenta mo pa yung iyong kaluluwa dyan sa mga na yan, di ba? Nagbabasa ka pa ng script. Si Pebbles mismo, di ba? Kayo mismo, more on si Pebbles kasi nagkukwento sa akin, hindi talaga si Madam Ellie, na mukbang vlog pala, baboy vlog. Hab-hab vlog, okay, whatever. Pabago yan, hab-hab vlog. Na pumunta sila sa Quiapo para inutusan sila, yun yung mga project nila, na magtanong na, anong masasabi nyo kay Sara, dun sa, kay Sara Duterte, dun sa pag-atake nila about confidential fund. Kaya sabi ni, sa akin, ni Talapera, naku na, marami talagang magandang sinasabi kay Inday Sara, pero ang sabi ni Ellie, wag daw namin ilabas. Yun yung totoo. Anyway, sa mga susunod natin, vlogin natin sila pangalanan kasi makakuha pa sila ng fame dito. Pero tututok tayo sa mga bangag kasi eto talaga yung natin, yung ako napansin ninyo, talagang ang tinatarget ko si Lisa Tanas at si Bangag dahil sila ang nagpapahirap. Kasama ka lang mga kasabot sa NBI na tinatakot-takot ako recently makikipag-ugnayan sa Interpol. Hindi gawin nyo! Na i-extract ako kahit saan ako. Alam mo, sabi ko nga, the more na nagkakamali sila, the more na pabor sa atin. Imagine ninyo. Ano ang sabi ni Santiago? Marlica, sumusobra ka na, dapat ka nang kalusin. Mga ganon. So nagagamit ko yung mga exhibit na yan, not only for my case, to justify na totoo yung kanilang death threat, kundi sa mga letters, mga correspondence natin na ibinibigay sa gobyerno ng Amerika o baka saan pang gobyerno na ang gobyerno ni Bangag ay tinatarget ako at ang iba pa naming kasamahan na gugurgurin ako. Right? Yes. Kasi ang tinututukan natin, trollbuster talaga, yung smuggling. Okay? Yung smuggling, yung pagnanakaw, diba, dyan sa Pilipinas, yung pulburon smuggling na ang nagninegosyo ng Adictus Benedictus Singhot lahat ay ang Marcos Bangag Jr. So etong mga vloggers na to, mga ginagamit lamang sila para ilituhin o ibahin ang tema ng naratibo na pinaka-importante na si Lisa Tanas Marcos ay isang kidnapper, si Marcos Jr. ay kidnapper, kumidnap ng former President Rodrigo Duterte, kumidnap ng dalawang batang minor de edad dyan sa Turkey. Yan ang issue na gusto nilang ilihis. Kaya sila ng mga vlogger. Tignan nyo, yung kanilang mga ensimada dugyot vloggers. Wala. Yung isa pa kanilang vlogger dyan na nagpapakalat ng mga Talyano, sabi nila, di ba? Okay, mga nakakausap ko yan. Nakausap ko yan sila. Natakot sila talaga.
Ano sabi sa akin? Miss Marlica, paglabas ko dito sa bahay, grabe, ibang-iba talaga ng panahon ni PRRD. Nung paglabas ko dito sa bahay, talaga ang mga tao nagsisinghutan, ganyan-ganyan, parang broad daylight, ganyan-ganyan. Lilipat na nga po ako ng apartment kasi nakakatakot dito, da-da-da-da-da. Tapos, I think 2023, sabi ko, you take care of yourself, da-da-da-da-da. Ngayon, kaya sila nananatiling bumaliktad. Hindi siya bumaliktad actually. Una, ganun-ganun lang sasabi nga sa akin, ayoko na mag-politics kasi mahirap na, which is true, kahit i-review nyo yung kanilang mga vlog, ayoko nang, huwag nyo nang i-review, ayoko nang mag-politics kasi nakakatakot talaga kasi, alam mo naman, sa bangag. Ako lang, kami lang dito ang natitirang umaatake talaga sa kabangagan ni Bangag. Kaya itong pag-hearing-hearing sa TRICOM dyan at inilabas nila, ipinakita nila ang pulborong video at pag-imbita sa mga vloggers, ito po ay gusto nila tayong supilin. Nakita nyo si Abante kung paano siya naging mukhang tanga. Diba? Na sinasabi niya hindi daw personal daw sa kanya. Katulad ni Kabayan, hindi ako naapektuhan, binabaliwala ko lang yung mga vloggers na, yung mga ano daw sa kanya, yung mga kritisismo o mga bato sa kanya. Binabaliwala mo palang gunggong kang, abante kang, jutang gininiwang matandang hukluba na hindi ka pakunin ng lupa. Bakit ka nagpatawag? Bakit kayo nagpapatawag ng ganyang klaseng hearing in aid of what? Not in aid of legislation, in aid to contempt people, ang tawag ito, critics. Diba? Yung mga resource person, para takutin ninyo. Diba? Yan ang katotohanan. Diba? Para magbigay daw ng ayusin ng impormasyon at bigyan ng justice itong mga taong na sinisira ng pagpapakalat ng fake news, ganyan-ganyan. Putang baka ng ginimis million times, 3 point, ilang budget yung dinorobo nila, alos, more than 3 million times na jutang ginimis. Kung naniniwala kayo sa bago niyong ekspertong forensic, okay, na si Talapera, at kung naniniwala kayo na ang video ay inedit o ito ay AI, di ba? Kasuhan niyo ako. Ang tagal niyo namang kasuhan. Kasuhan niyo ako na itong ginawa kong pagpapakita ng pulboronic video na now ginagamit ni, allegedly, ni Tambaloslos para i-revive ang pagiging bangag ni Marcos Jr., kasuhan niyo ako partikular dyan sa pinalabas ko. Kung yaan ay peke. Kasi if totoo yung sinasabi ninyo, yan ay mananagot talaga ako dyan kasi meron akong malicious intent. Pero kaya ko pinakita yung video na yan for public interest para sa mga sundalong supot, sa mga polis na nag-aadiktus. Sabi nga ni Marbil, carry lang, singot, pinakita ko yan para sa inyong pang-publikong kapakanan, pang-Pilipinong kapakanan. Not about malicious intent para trip ko lang, magawa-gawa kita ng video para magsikat-sikat kita. Mga julul, nasa mga kamay nyo na ang ebidensya na sinasabi nyo na ito ay AI, na ito ay edited. Kung yan ay totoo ang naratibo ninyo, putang na, jutang News 5, diba? Yung nagpulat ngayon na sinabi niyong edited, may pera kayo, ipa-authenticate niyo yung video. Well, you have to get the original video from me. Anyway, balik tayo sa kaso. Pagkakataon nyo na hindi ako makakadepensa sa sarili ko kasi malicious intent yan eh. Diba? Sa husgado, sa kongreso, ayun na sa kongreso, sa husgado, kakasuhan ka na ikaw ay nagpakalat ka ng peking video. Ano ang nag-udyok sa'yo? Diba? Paano mo nasasabi na ito ay totoo? Diba? So sasabihin ng korte, ano ang mga ginawa mo nung yun ba ay finorward sa'yo ang pulboronic video na yan? May mga lawyers dito. Anong mga hakbang ang ginawa mo to verify na ang video ay hindi edited at hindi AI? So kung ayan ay ginawa ko lang, talo na kagad ako. Convict ang lola nyo. Diba? Talo sa case. Pero syempre, ang mangyayari yan, pag kinasuhan nila ako,
dun sa particular issue na video na yan, na pulboronic video, tatanungin ngayon ako, magpapaliwanag ako sa korte. Anong mga hakbang ang ginawa mo? Well, nung binigay po yan sa akin ng video na yan, hindi ko muna inilabas. Inuna ko po muna yan na ipa-authenticate sa bansang ito at sa bansang ito. Dalawa pong bansa ang pinagpasahan ko ng video na yan para ipasuri sa mga eksperto. Hindi kay talapera. Sino-sino itong mga ekspertong ito? So, syempre, siya po ay nakapagtapos. Saan ba nagtapos to? Well, masyado na, which is ganun talaga, sino ito ba ay reliable, itong forensic expert? Kasi isusuriin din yan ng abogado nila kung totoo ba ang sinasabi ng forensic expert natin. Ito, na ang video ay hindi AI. Diba? Ito yun. May perma kasi niyan. Tiga lang. Huwag ko na pakatay perma. Okay, ganyan. Yan. So ngayon, i-present natin sa korte yan. Kaya kung ito ay malisyoso na sinasabi ng mga buwakan ng Genemes, talo na po ako. Pero bakit mag-iisang taon na buwakan ng inang matandang Tjukluban, NBI, DND, PNP, AFP, lahat kayong mga praning na yata file a case against me. Bakit si Harry ang hinahabol ninyo? Puro kasinungalingan ng inyong talapera expert, yeah, right? So ngayon, yun po mga kababayan, pilit kayo nililin lang ng mga media. Kayong mga buwakan ng inang media kayo, may kapangyarihan kayo, para mag-connect sa akin, ibigay ko sa inyo ang raw video. You can send someone. Maybe pala dapat binigay ko kay Maris Umali nung nasa Netherlands ako. Di ba, babalik naman ako dyan. Magkikita pa tayo. Bigay ko straight yung video. Para sino ba yung mga doon? I think may inquirer doon. Basta lahat ng media, pag nakita ko, dapat paalala nyo sa akin sa mga taga-Netherlands, pagbalik ko dyan, i-airdrop ko sa inyo lahat para diretso sa inyo. I-airdrop ko ang pulburon video. So, kung kayo ay may kakayahan na pagpa-forensic, ipa-forensic ninyo. Kayong mga kasinungalingang mga media, ang dami nyong pera, kaya nyo magpa-forensic exam. So yun po, yung balik tayo sa korte, pag kinasuhan nila ako, kung ito ay malisyoso o defamatory, diba? Sinasabi ni Abalos, yun tenga, tinanong namin yung picture, ganyan. Isang taon na, mga kababayan. Dapat, sinasabi nila sa inyo na si Maharlika ay nagpakalat ng pulboronic video na peke, na ito ay AI. Bakit walang aksyon ang gobyerno ni Matos Jr. ni Bangag?